ito pong usapin nga ng nagpapatuloy na flood control investigation kung saan binawi na po nitong si Orly Gotesa. Ito pong isa sa mga dating security aide daw ni Zaldico. Yung kanya pong naunang testimonya na sinasabi nga niya wala daw siyang personal knowledge sa sinasabi pong cash deliveries kay Congressman Martin Romualdez. Makakasama po natin ngayon ang abogado ni dating Congressman Mike Defensor, Attorney Ferdinand Topacio. Good morning po, Attorney. Ay, Attorney, medyo nakamute lang po kayo. Oo, nakamute yata si Attorney. Ayan. Attorney? Ay, magandang umaga po, Ma'am Chacha. Mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. Oo, ikaw din po, Attorney. Mabuhay din po ang lahat ng ugat sa iyong katawan. Kasama po natin ngayon Maraming dito salamat po. si Ms. Maricel Halili. Attorney, unahin ko na ito, yung pong sinasabi ni Senator Ping. Ang sabi po niya, hindi na siya nagulat na bumaliktad daw si Gotesa dahil ang sabi niya, on record, nung nangyari daw po yung Blue Ribbon hearing noon, coach witness daw si Gotesa ni Senator Marcoleta. Ano po ang tugon niyo dito sa sinasabing ito ni Senator Lacson? Senator Lacson is half right. Hindi na rin po kami nagulat kung bakit bumaliktad si Sergeant Gutesa. Ngunit hindi po doon sa dahilan na sinasabi ni Senator Lacson. At wala naman pong basihan yun. Yun pong kanyang mga sinasite na mga portion ng testimony kung saan pinagmamadali ni Senator Marcoleta at sinasabing doon lamang niya ilimit ang kanyang testimonya sa kanyang affidavit ay we have to look at the circumstances po. Yan po yung time na parang ayaw na ayaw ni Senator Lacson kay Gutesa na maging surprised witness. At lagi po niyang tinututulan and he was always straining at the leash, so to speak, doon nagtitestify si Gutesa. So natural po lamang na since surprise witness yan, wala sa agenda, ay minabadali po ni Senator Marcoleta. Pero he's far from being a coached witness. Sa amin pong pakiwari ay pumaliktad si Sergeant Gutesa sapagkat napakarami pong pressure na idiniin po sa kanya. As early as November po 2025, isinumbong na po namin ni Mike Defensor sa publiko na number one, si Sergeant Gutesa ay biglang nawala at hindi namin malocate. Number two, nagsusumbong po yung pamilya, nakatakot-takot pong mga harassment ang binibigay po sa kanilang pamilya, pananakot, intimidation, etc. Pangatlo, nakita nyo naman po kung paano kahit walang kakwenta-kwentang kaso pinakulong with no bail recommended sina Senator Marcoleta at si dating Secretary Mike Defensor. So naturally, circumstantially, talagang maghihina po ang loob ng isang witness kung nakikita niya na kung yun ngang senador, yung dating miyembro ng kabinete ay naipakukulong, siya pa kaya kung hindi niya pagbibigyan yung pressure na ibinibigay sa kanya at babawiin niya yung kanyang testimonya. Pressure po kanino? Kanino galing? Well, alam niyo po sa criminal law, there is a principle na kung sinong makikinabang sa isang act, he is deemed the author of the act. Siya po ang kinoconsider na siya ang may akta. So tingnan na lang po natin kung sinong nakinabang doon sa pagbawi ni Sergeant Gutesa. There is a presumption na yun po ang may akta o may kagagawan kung bakit po binawi yung kanyang unang testimonya. Oo, aside po doon sa sinasabi ninyo na as early as 2025, hindi mahagilap si Gutesa and then may sumbong sa kanyang pamilya na may mga threats na ginagawa kung hindi babaguhin yung kanyang testimonya. Attorney, meron po ba tayo mga pruweba o ebidensya na ipakikita na posibleng may nakikinabang o makikinabang dito po sa recantation nitong si Gutesa? Siyempre po, kung direct evidence, Ma'am Maricel, siyempre po wala sapagkat alam niyo po yung mga nagtinatrabaho na ang isang witness ay mag-recant, siyempre po pataguyang ginagawa. Ganyan pero yung nangyari doon sa mga witnesses against Laila de Lima na nung wala na si Pangulong Duterte at sinisabi rin po sa akin ng mga prosecutors na hindi na ganado ang Department of Justice na noon na nasa ilalim ni Boying Remulla na iporsige yung kaso, doon po nangyari yung mga recantations. Alam niyo po, yan talaga ang disadvantage kapag matagal. At kung nakikita ng witness na siya ay walang suporta,
binablock ni Erwin Tulfo at ni Senator Lacson yung Blue Ribbon investigation sa flood control scandal. Siyempre po, ordinaryong tao lang naman po si Sergeant Gutesa. Wala siyang kapangyarihan, wala siyang salapi. At ngayon nakikita niya na wala nang sumusuporta sa kanya at ipakukulong nga, siyempre po ay manghihina yan at magiging vulnerable po yan sa mga pressure ng mga tao na makikinabang sa kanyang pagbawi. Attorney, nabanggit niyo po yung salitang pressure kanina. Actually, kung pagbabasihan po natin itong panibagong affidavit nitong si Gutesa, hindi niya sinasabi na simpleng nagkamali lang. Doon po sa affidavit, ang allegations niya, may pressure daw itong galing po kina Senator Marcoleta at kay former Congressman Mike Defensor. So, ano pong tugon nyo doon na kung pressure ang pag-uusapan, siya daw ang pressure ni na Marcoleta at Defensor? Siyempre po naman, yung mga nagsapagawa ng kanyang recantation, they will not lose the opportunity to hit two birds with one stone. Mababawi na yung testimonya ni Gutesa, maiipit pa nila yung kanilang mga kalaban sa politika. Ngunit kung pressure din lang po ang pag-uusapan, sayang lamang po at pinipigil si Mike Defensor sa kanyang mga constitutional rights to free speech at saka makahayag ang kanyang saloobin sa media. Nasa sa kanya po ang lahat ng sumbong first hand noong pamilya ni Gutesa kung paano po sila pinipressure at matindi po. Ngunit ayoko magsalita sapagkat naikwento lang po sa akin, magiging hearsay. Maigi na sana kung may pagkakataon ay manggaling na po mismo direkta kay Secretary Mike Defensor. Attorney, magandang umaga. Una po sa lahat, nakausap niyo na po ba si Congressman Mike Defensor simula po nang mag-recant ng statement itong si Gutesa? Hindi ko pa po siya nakakausap, ngunit katulad po ng sinabi ko, this was not unexpected. November pa po ay inaasahan na namin at actually, kung i-google niyo po ma'am, magdadan Fernandez tayo, ay makikita niyo po na talagang sinabi na po namin publicly sa mga kaibigan natin sa media na ang impormasyon nga po namin as early as November ay pumirma na ng affidavit of recantation si Sergeant Gutesa. Siyempre ngayon lang nila inilabas, they had to engineer the circumstances na maipakulong muna si Senator Marcoleta para hindi makapagpaliwanag, maikulong muna si Mike Defensor. Yan po ang malungkot na nangyayari sa Blue Ribbon Committee investigation. Sabi nga ni Erwin Tulfo, move on na daw tayo. Kalimutan na daw natin yung more than 1 trillion pesos. Move on na daw. Pero sir, yung sinasabi po ninyo na as early as November 2025, meron na kayong info na magre-recant o pumirma ng recantation nitong si Gutesa. Sino ang kasama niya dito? Sino ang katuwang niya sa pag-recant? What do you mean katuwang po? Yung nagpapapressure sa kanya? Opo, marami na po kaming naririnig. Siyempre po, sino pa ba namang magpaparekan kundi yung tinatamaan nung unang kanyang salaysay. Ngunit yan po, on record po yan. Kung hindi po ako nagkakamali, ako'y tama na November 19 po, yan, noong kami ay nag-press conference upang sabihin po na hindi na namin mahanap si Gutesa, he's being held incommunicado somewhere, hindi siya mahanap pati ng kanyang pamilya, ng kanyang asawa, mga anak, at ang balita nga namin po ay mayroon ng recantation that early. So, kami po hindi na nagulat. Okay. Ngunit siyempre, hinintay muna nila na yung support team ni Sergeant Gutesa, so to speak, na si Senator Marcoleta at si Mike Defensor ay makulong muna para lalong mawala ng loob itong si Gutesa at pumayag na sa kanilang paghihimok na bawiin yung kanyang unang testimonya. Pero attorney, totoo po ba yung sinasabi ni Gutesa na nagkaroon ng meeting si Gutesa kasama sina dating Congressman Mike Defensor at Senator Marcoleta noong September 24, 2025? Isang dinner meeting daw po ito sa isang hotel sa Pasay. Nagkita ba talaga sila noon? Okay, nag-freeze na si attorney. Attorney, Nasa subukan biyahe. natin. Alam mo, Umaandar nakakatawa kasi si itong, attorney. in fairness, parang bumaba yata ng Skype. Baka bumaba si Kukubaw ilalim. Oo, Laging walang okay signal na. dun eh. Ayan na, babalikan natin. Attorney? Sige.
Attorney Attorney, Ferdy. good morning. Oo. Ulit. Maya-mayang kaunti, balikan natin si Attorney Ferdy Oo. Topacio. Hindi niya ma-direct din. Ayan na. Attorney! Attorney, dinig niyo po ako? Oo, nagso-slow motion si Attorney. Bakit slow motion? Attorney! Teka lang po. Attorney, Oo. ayusin po natin ha. Hindi po namin... Ayan, Ayan. Sige po, medyo mobile attorney. po tayo. Dinig ko po kayo. Pasensya na po kayo. Opo. Ayan. Sige po, attorney, balikan po natin yung Opo. tanong natin Buti na lang, medyo kanina. na-traffic ako. Oo. Meron po kasing sinasabi si Gutesa na yun daw pong plot nagsimula nung nagkaroon sila ng dinner meeting with the Congressman Mike Defensor and Senator Marcoleta back in September 24, 2025 sa isang hotel sa Pasay. Naganap po ba ito talaga? Wala po ako doon, ma'am. Ngunit, kung naganap man yon, alam niyo po, wala pong masama dyan sapagkat, alam niyo po, siya ay magiging witness sa Blue Ribbon Committee. At ang pagpepresenta sa kanya ay isang senador ng Republika. Siyempre po, bilang abogado, bilang senador at Blue Ribbon po yung forum, siyempre po kailangan namang kausapin ni Senator Marcoleta yung testigo at alamin kung anong sasabihin niya, kung ito ba yung makabuluhan, hindi upang siya ay turuan sapagkat ang pagkaalam ko po, ayon sa mga sinasabi sa akin noon ni Senator Marcoleta, mayroon na pong affidavit talaga. Hindi po nanggaling kay Senator Marcoleta yung affidavit. Siyempre, tinignan lang po namin as to the identity of the person, kung talaga pa yung credentials niya ay tama at kung ano yung nature ng salaysay niya. Kahit naman po sa hukuman, bago nyo po i-present ang ebidensya nyo, inuupuan nyo naman po at kinakausap. Hindi naman basta humugot na lang kayo ng tao at inilagay nyo, lalong-lalo na Blue Ribbon. So, wala pong mali siya yun at wala pong problema yun kung nag-meeting man po sila. Pero base rin po sa kwento ni Gutesa, baka po may nasabanggit din sa inyo si Congressman Mike Defensor, meron daw pong offer sa kanya na scholarship para sa mga anak at halaga. Malaking halaga. Totoo po ba yon? Hindi ko po alam yun. Sapagkat ang alam ko po, si Gutesa po ay kusang loob na lumapit. At syempre po, ang offer po namin kay Gutesa, if ever there was any, ay proteksyonan siya at kanyang pamilya from physical danger. At natural lamang po yun. Ang gobyerno nga po nag-o-offer ng witness protection, di po ba? Kapag may mga key witnesses. At dati po, noong matino pa ang Senado at hindi pa binablock ni Erwin Tulfo at ni Ping Lacson ang mga testigo, binibigyan pa nga po ng proteksyon ang mga testigo. Yung Senate Sergeant at Arms pa nga po ang nagpoproteksyon. As a veteran of 7 congressional inquiries in aid of legislation, kung saan ako ay represented witnesses, alam ko po ito as a fact. Ngunit ngayon, hindi po na natektahan ang witness, hindi pa nga tapos yung testimony, ay nilait-lait na at binigyan na po ng doubts yung pinagdudahan agad yung testimonya at saka yung nagbigay pa ng testimonya ay tinuligsa pa ni Senator Lacson. So anong klaseng investigasyon ang maaasahan natin at anong aasahan natin sa witness kung ang hinaharap niya ay ganito katinding mga pagsubok ay talagang bibigay po yan at talagang papawiin yan yung kanyang testimonyang unang-una na ipalagay namin, yun po ang katotohanan. Attorney, bakit nga po ba, medyo matagal na rin pala isipan sa akin to bakit nga po ba sa dinami-dami ng mga opisyal at dating opisyal ng gobyerno, bakit po kay Congressman Mike Defensor talaga nalapit? Ito pong ilan sa mga testigo, kabilang na nga po si Gutesa. Attorney? Mapit kay Mike Defensor, siya po ay nilapitan ni Senator Marcoleta upang tumulong. Alam niyo po, nalulungkot nga ako at the same time parang natatawa ako kasi naaawa ako sa bayan natin na ang isang tao na katulad ni Mike Defensor na hindi naman po niya kailangan gawin na ito. Alam niyo po, tapos na siya sa gobyerno, may magagandang mga negosyo siya. He does not have to do this. Pwede naman siyang tumahimik na lang at i-enjoy ang feeling ng kanyang may bahay at kanyang mga anak. Ngunit siya po ay sumabak dito
out of his concern for the national interest, at pagkatapos siya pa ngayon na nakakulong, siya pa ang kung ano-anong kasong sinasabi, siya pa ang inaalipusta. So alam niyo po, kung talagang ang ating mga kababayan ay magdududa pa sa intensyon ng mga taong gusto lang tumulong, maybe this is the government that we deserve. Maybe we deserve na pagnakawan tayo. Maybe we deserve na lokohin tayo kung ganyan ang magiging attitude. Wala bang pagsisisi kay Congressman Mike Defensor? Ba't nakisawsaw pa siya dito? Eh sabi niyo nga, hindi niya naman kailangan to eh. Okay, ganito po yan. Ako po, yung sa show ko, sa SMNI, ang huling panayam ni Mike Defensor bago siya nakulong. Lunes po siya nakulong o Tuesday, if I'm not mistaken. The Saturday before that, he was a live guest sa show ko sa Small Talk with Miss Ida Sampang. Alam niyo po, tinanong namin yan sa kanya. Sabi niya, wala akong pagsisisi. Alam na niya noong time na yun na malaki ang posibilidad na arestuhin na siya. Sabi niya, wala akong pagsisisi sapagkat sabi niya, kung ako ay lumaki na yung mga apo ko at itanong sa akin, Lolo, anong ginawa nyo during the dark days of the Marcos administration at tayo ay pinagnanakawan? Gusto daw niyang, he wants to be able to look his grandchildren in the eye and say, ako, mga apo, ako ay lumaban para sa inyo, para sa kinabukasan nyo. So no regrets po. Kanina, attorney, nabanggit po ninyo yung security kay Gutesa. Sa bahagi naman po ninyo, ano po yung ginawang effort to also protect Gutesa, considering na, okay, November, hindi nyo na pala malaman kung nasa na siya, ano? Yun nga po ang nakakalungkot. Sabagkat at the government was supposed to protect him. In fairness naman, I believe that it was of his own volition na he went dark, ano? So hindi na nga po namin ma-extend yung physical protection na nais namin gawin para sa kanya. He went dark, hindi namin po alam kung anong klaseng pressure na po ang nangyari sa kanya. That because during that time na siya ay nag-testify at wala pa naman yung 18 Marines, ay talagang bombshell yung kanyang testimonya. At we believe that it was his testimony na nagbigay din ng lakas ng loob sa ibang mga testigo to come forward and give their story regarding yung pang issue ng mali-maleta. So, hindi na po namin alam. We just wish that we could have protected him, could have insulated him from the pressure. We could have prevented his family and himself from being intimidated. Ngunit, nandiyan na po yan. But ang isang shining light lang po dyan ay sabi naman ni Ombudsman Boying Remulla, alam nyo, may kasabihan even a broken clock is right twice a day. So tama naman yung sinasabi ni Boying Remulla na meron pa namang ibang mga testigo laban kay Martin Romualdez with respect to the ongoing investigation. Attorney, alam ko po hindi nyo pa nakakausap si Congressman Mike Defensor, pero baka meron kayong nakuhang information. Ano bang kinalaman ni Attorney Rowena Guanzon sa buong kwentong ito? Hindi ko po alam to be honest, hindi po ako close kay Rowena Guanzon at alam niyo naman po, even publicly, we do not see eye to eye. I think it would be best for Attorney Guanzon to give the explanation herself. Medyo magulong kausap yan Okay, pero kanina po, nabanggit din po kasi nung ilang mga senador na of course dahil nga po dito sa mga naging pahayag ni Gutesa, may mga proposal coming from lawmakers na, nako, baka dapat higpitan natin, bigatan natin yung mga parusa. Kung totoo man doon sa mga government officials na nag-i-influence sa isang tao na mag-testify. And of course, baka kung sakasakaling matuloy ito, baka masampulan si na Congressman Mike Defensor. Opo, agree po ako dyan. Kasi ako po ang isa sa mga naghain ng ethics complaint against Senator Rizzo Ontiveros for ang aming aligasyon ay siya ay nagbayad at nag-influensya ng 2 witnesses. Isa sa Farmally, isa laban kay Pastor Kibuloy, at yan po ay pending sa Ethics Committee. So agree po ako dyan. Kung talagang mapapatunayan ang mga tao katulad ni Senator Rizzo Ontiveros na nagpa-fabricate ng witnesses, by all means. Gusto nyo, isilya electric ba natin
Payag po ako dyan. Basta equal lang. Hindi lang sina Mike Defensor, hindi lang si Senator Marcoleta. Kung talagang mapapatunayan, pitayin po natin si Senator Rizzo Ontiveros kung mapapatunayan. Oo, pero ang tinutukoy po dito ni Senator Ping Lacson ay sina Mike Defensor at saka si Senator Rodante Marcoleta na posible daw maharap sa kasong subornation of perjury dahil nga po dito sa sinasabing coach testimony. O, okay po yun. Maganda naman yung sinasabi ni Ping pero maging patas siya. Kung ganun ang standard kay Mike Defensor at kay Senator Marcoleta, yung mga fabricated witnesses din na ibinibigay, hindi lamang ni Rizzo Ontiveros, yung si Ramil Madriaga, di sino bang handler noon? The public official, may di pakulong din natin yun. What's sauce for the goose should be sauce for the gander. Hindi pwedeng double standard. Ang problema sa ibang mga kaibigan natin na nasa politika, double standard ang standard nila na napakataas nag-a-apply lang sa kalaban nila, hindi nag-a-apply sa kaalyado nila. Hindi naman po ganun ang batas. Equal protection po ang batas according to our Constitution. Oo. Attorney, si Chacha na po ulit ito, no? Baka nalilito kayo Ay, opo. sa amin ni Maricel. Okay lang Pasensya na po. po kayo. Wala po kasi akong monitor dito kasi pagka minonitor ko po na Walang problema. napuputol naman yung audio. Oo, Opo. attorney, walang problema. Ang mahalaga po nakakausap po namin kayo. Attorney, bago po tayo matapos ito sa ating usapan, ano na pong status doon sa trafficking case nitong si Mike Defensor? Nasaan na po tayo sa proceedings sa ngayon? Wala po akong personal information sapagkat ang humahawak po dyan yung law office po ni Senator Marcoleta. I was engaged dito lamang po sa investigasyon nga dito sa 18 Marines Oo. at doon po sa sinasabing mga iba po pong bagay. Yun na, naputol na. Oo, oo, yes po. Yes, attorney. So si attorney to, oo, yun nga, naputol na. Wala Nawala na si na yung attorney. Pero nagpapasalamat po tayo sa kanyang oras kahit po nasa biyahe. So itong si attorney Ferdinand Topacio, sumagot po sa amin ni Maricel para dito sa mga katanungan. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.